Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, hukbong sandatahan ng Pilipinas, pinataas ang puwersa sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Dinagdagan pa ang mga puwersa ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang kanilang aktibidad sa West Philippine Sea, alinsunod sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC na nakikitang higit na magpapatibay sa hawak ng bansa sa mga bahura na pagmamay-ari nito sa pinagtatalunang marine area. Isang high-ranking official ng Philippine Navy ang nagsabi noong Martes, sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na nagkaroon ng malaking pagtaas sa mga aktibidad ng Armed Forces sa West Philippine Sea, matapos ipag-utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang pagpapatupad ng CADC. The Philippine Navy and the Armed Forces are recalibrating our approach when it comes to public affairs on the West Philippine Sea. Our emphasis is more on the activities conducted by the AFP. For the period covered from 01 October to 18 October, we have conducted a total of 64 activities by the Navy and the Air Force covering the entire West Philippine Sea. This includes our 9 occupied features, this includes Escoda, this includes the Bajo de Masinloc. Our presence is there not only on sea but also on air. Mula October 1 hanggang October 18, 2024, mayroong 64 na aktibidad ang isinagawa ng Navy at Philippine Air Force sa West Philippine Sea, kabilang ang 9 na tampok na hawak ng Pilipinas sa Spratlys, Escoda Shoal, at Bajo de Masinloc. Bahagi ng dinagdag na aktibidad ng AFP sa West Philippine Sea ang pinataas na presensya sa Escoda Shoal. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla, na ang mga tumaas na aktibidad sa West Philippine Sea ay kinabibilangan ng 2 Seal of Mission, 14 na maritime o sovereignty patrols, 1 maritime surveillance patrol, 1 medical evacuation at 2 rotation and resupply mission na ginawa ng mga barkong pandagat ng Navy. Ang sasakyang panghimpapawid ng Philippine Navy at Philippine Air Force ay nagsagawa rin ng 4 na maritime air surveillance, gayon din ng intelligence, surveillance, at reconnaissance operations, kasama ang 40 maritime patrols. Ang mga tensyon sa West Philippine Sea ay nagpatuloy habang inaangkin ng China ang halos buong South China Sea. Ang malawak na claim ng China ay sumasaklaw sa mga lugar na inaangkin ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia, at Brunei. Noong 2016, nagdesisyon ang The Hague-based International Arbitration Tribunal na pabor sa Pilipinas sa pag-angkin ng China sa South China Sea, na nagsasabing walang legal na batayan ang China subalit tumanggi ang baliw na China na kilalanin ang desisyon ng international law. Sa gitna ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan noong Martes na dulot ng Tropical Storm Christine, ipinakita ng Philippine Marines at Navy ang kanilang husay sa paghawak ng mga armas sa pagharap sa mga pag-atake ng kalaban. Ang ehersisyo ay nagpakita kung paano ipinapahayag ng mga Marines ang impormasyon upang magpatuloy sa pagpapaputok ng artillery, at kung paano nila ginagamit ang kanilang mga armas upang sirain ang isang agresibong sasakyang dagat ng ibang bansa, sabi ni General Vince Blanco, Commander ng 4th Marine Brigade na nakatalaga sa Camp Cape Bojador sa bayan ng Burgos. Is it a tropical depression? Storm na yata. No? So nakita ninyo yung weather. But still, we tried to pursue this part of the exercise just for us to also see na talagang come hell or high water, we can perform. Battery commander will command again the chief of section to fire the weapon. The drill is to prevent this inward vessel to be within our territory. Kaya your Marines, your armed forces responded by preparing the guns, and when it was confirmed that indeed it is an aggressive vessel, we fired the
Well, that is expected sa inyong mga Marines. You establish us for that purpose, to defend the homeland. Okay, so while there is no crisis yet, and we hope there will be no crisis, we have to prepare. We have to be ready for any eventuality. So when we say preparedness and readiness, we do these drills and exercises. Gumamit ang mga sundalo ng US-developed 105mm howitzer artillery at mga light armored vehicle na V-300. Ang Kamandag exercise ay isang taunang pagsasanay na pinangungunahan ng Philippine at United States Marine Corps, na naglalayong mapabuti ang bilateral na kahandaan at kapwa-kakayahan sa pagsulong ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region, bukod sa pinagsamang arms literal live firing at humanitarian assistance at disaster response exercises sa Burgos. Hiwalay na isinagawa ang amphibious assault, raid, at counter-landing exercises sa Aborlan at Rizal, Palawan. Being together and do these things is indeed a plus factor. Sabi nga, they would not or we could not do it alone, but together within us, your military and your other government agencies plus our allied forces, maganda yung naging outcome. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.